sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sino nga ba si Jephthah? Ating alamin ang istoryang pinamagatang, Will You Pass It On? Umalis ka na dito! Sinasabi ko sa'yo, walang lugar ang isang anak ng harlot dito. Paumanhin po ninyo. Yan po ba ang basihan niyo sa aking pagkatao? Ano pinagsasabi mo? Sabi ko, lumayas ka na! Panginoon, kayo na po ang bahala sa akin. Gusto mo siya! Hindi na natin siya! Panginoon, kung hahayaan niyo pong manalo ko nilaban sa mga Amonita, ihahandog ko po sa inyo ang unang lalabas sa aking tahanan para sa lubungin ko. Atras! Atras! Umatras na tayo! Baka mamulay pa tayo! Totoo nga po, ibinuka ng aking mga bibig at hindi ko na po mababawi ang aking pangako. Inak ko, pinakamamahal na anak ko. Bakit ikaw ang unang lumabas? Mahal kita pero mas malalim ang pagkatakot ko sa Panginoon. Sa kabila ng mabigat na pinagdaanan, si Jephthah ay nanatiling totoo sa kanyang pangako. Ito ay makasaksayang tagpo na nangyari ilang libong taon na ang nakalilipas. At ngayon, may tanong na nangangailangan ng kasagutan. Kamusta naman ang Jephthah sa kasalukuyan nating panahon? Mga young people, ngayong gabi ito na po ang huli natin sa youth camp na ito. Nawa, patuloy po na kumilos po ang Panginoon habang pinapakinggan po natin ang kanya pong mga salita. Ngayon, meron pong paanyaya ang Panginoon. Kung ikaw young people, patuloy na kumikilos ang Panginoon at tinatawag ka niya, huwag kang matakot, huwag mong labanan ang paluwagan ng Panginoon. Isuko mo ang buhay mo para sa Kanya. Dahil kailanman ay hindi kalugihan na magsuko ng buhay para sa Panginoon. Ikaw young people, kung hindi ka magamit ng Panginoon dahil sa relasyon na meron ka ngayon, isuko mo yan. Dahil kailanman hindi ka gagamitin ng Panginoon kung meron karumihan dyan sa puso. Estudyante ka ba? Na nasira ang iyong testimonyo dahil dito hindi mo maipangaral ang Ebanghelyo. Young people, after this youth camp, I hope minsan pa mag-aspire ka na maibahagi minsan pa ang gospel sa inyong mga klase. Ako, si Jephthah! Hindi! Ako si Jephthah! Ha? Ako din naman si Jephthah! Ano? Ako ang totoong Jephthah! Basta't ako, alam ko, ako ang tunay na Jephthah. Hindi! Hindi talaga! Kasi ako ang Jephthah! O huwag na kayong mag-away, sige. Para makita natin kung sino talaga ang tunay na Jephthah, meron akong isang katanungan para sa inyo. Ikaw, handa ka ba na ipasa itong standard at conviction ng Panginoon para sa mga susunod na henerasyon? Oo po, para po sa Panginoon. Ikaw, handa mo ba na ibahagi ang conviction maging ang standard ng Panginoon para sa mga susunod na henerasyon? Opo, handa po akong ibahagi ito para sa mga susunod na henerasyon. Nay, meron po sana akong sasabihin po sa inyo. Umalis na po ako sa aking trabaho kasi nagsuko po ako ng buhay sa Panginoon. Ano ang sinabi mo? Bakit ka nag-desisyon? Hindi mo nga kami sinabihan.
Anak, alam mo sa'yo lang kami umaasa ng takbo ng pamilya mo. Paano na kami? Lumayas ka! Lumayas ka sa pamamahay na to! Nay, pasensya na po pero mas mahal ko po yung Panginoon at handa ko po siyang sundin. Panginoon, alam ko, hindi mo ako papabayaan. Ipakita mo na kaya mo akong i-bless, Lord. Kayo po ang nagpro-provide. I-provide niyo po ang pangangailangan ng ating pamilya. Ikaw, handa ka ba na ibahagi ang standard maging conviction na salita ng Panginoon? Opo, handa ko pong ibahagi ang standard ng Panginoon. O Brad, kamusta ka? Parang ang lalim ng iniisip mo dyan ah. Okay ka lang ba? Okay lang po ako, Pastor. Brad, alam mo, pastor mo ako. Alam ko kung kailan okay at saka hindi yung mga miyembro ko. May pinagdadaanan ka ba? O baka naman stress ka na sa kasal mo? Actually, Pastor, seven kasal namin. It's just the fact na may nararamdaman akong calling sa Panginoon at kailangan kong sumunod because I know na yung calling na yun is the greater plan ng Panginoon sa akin. Sige Brad, alam mo, dapat pinag-uusapan yung ganyang bagay. Siguro, kailangan mong kausapin personally si Sister Via. Isettle ninyo yung bagay na gusto mong i-commit sa Panginoon. And I hope na maintindihan niya. Actually, malaking blessing kayo sa church, pero kung mas magagamit kayo ng Panginoon, sige lang. Salamat po, Pastor. Tok-tok. Big. Mag-coffee ka muna. Sige, Big. Alam mo ba, babe, nag-bridal shower kami kanina ng katabaho ko. Tinatanong nila kung excited na ako sa kasal natin. Kailangan ba ako? Pero sobrang excited ako. Ikaw ba excited ka? Babe, I had something to tell you. You know na mahal kita. However, However, do you remember the time na nung sinare ko sa'yo na nararamdaman akong may calling ako sa Panginoon at susunod ako sa kanyang panawagan sa atin. Alam ko may magandang plano ng Panginoon sa atin. alam mo naman na hindi kita masasamahan doon sa mas pinaka-greater plan na sinasabi mo sa Panginoon. Sapat lang sa akin na hanggang dito lang ako. Pero susuportahan pa rin kita. Pero kung gusto mo bumalik anytime, nasa sa'yo yun. So, cancel na yung kasal. I'm so sorry to tell this, pero susunod ako sa Panginoon. Let's read. Ikaw, huling kabataan, may papangako mo ba na itong standard ng Panginoon ay maipapasa mo sa mga susunod na henerasyon? Susubukan ko po ang aking makakaya upang maipasa sa susunod na henerasyon. Mga classmate, may gusto lang akong i-share sa inyo ang salita ng Panginoon. No? Mga pakinggan niyo ako. Gusto kayo makakilala sa Panginoon. Mga classmate, pakinggan niyo naman ako. Isang beses lang pakiusap. Kung ayaw nyo, di wag. Magtutusa kayo sa impyerno balang araw.
nasira ko man ang aking testimony, pero nagnanais pa rin ako na maipasa sa susunod na henerasyon ang aking salitang napakinggan. Ang pagsusuko ng buhay sa Panginoon ay hindi kalugihan, kundi ito'y napakalaking pribilehiyo para sa atin. Ang pagsusuko ng buhay sa Panginoon ay kailangan ng sakripisyo. Kahit pa ang kapalit ay ang taong pinakamamahal mo. Hindi hadlang ang pagtatakwil sa iyo o anuman ang iyong nakaraan upang gamitin ka ng Panginoon para ipasa sa susunod na henerasyon ang iyong napakinggan. Young people, tonight I would like to remind you, you have to do what you have committed to the Lord, whatever it takes. Just like Jephthah, you have to pay your vow. That's all po.